Hello mga kabebes! Another day, another luto ng ating merienda. Nag-check ako ng aming kusina at ayan ang aking nagkita. Pwede pala akong gumawa ng banana loaf or banana cake kung ano man ang kalalabasan. Depende sa aking maluluto mga kabebes. Yan mga kabebes, sinulat ko na sa gilid ang mga ingredients na aking nakuha na pwede nyong sundan kung gusto nyong gayahin. Una na dyan ang egg. Pagkatapos ng egg, nilagyan ko siya ng oil. After ng oil, yung brown sugar. Pwede ring white sugar, basta matamis, pwede na yan. Pero mga kabebes ha, may mga tamang sukat yan ha, para hindi naman sobra sa tamis. Baka naman pagkatapos kayo magkaroon ng diabetes mga kabebes ha. Yan, after ng sugar, haluin nyo ng maayos para mahalo masyadong egg. Lagyan nyo siya ng vanilla extract. Pwede naman yung wala mga kabebes. Kaso pantanggal kasi yan lang sa nung egg na ating ginamit. Tapos ihalo ulit mga kabebes, tapos milk. Dapat talaga yan mga kabebes, buttered milk. Dahil wala kaming buttermilk, evaporated milk na lang, pwede na yan. Maluluto rin naman yan mga kabebes. Ang importante naman yan, magkaroon ng merienda tong asawa ko, nakaupo dito, naglalaro lang ng cellphone. Yan. Tapos i-mix nyo lang siya ng maayos mga kabebes. Tapos yung all-purpose flour, kailangan mga kabebes ha, pinuhin nyo yan. Kailangan salain nyo talaga siya para buo, hindi mawala ang mga buo-buo niya mga kabebes. Importante yan na sinasala. Makuwento ko lang mga kabebes. Ngayon lang ako nagluto nito kaya tsamba-tsamba lang kung ano mabubuo dito or maluluto ba to. Bahala na si Batman mga kabebes. Kaya hindi ko sinasabing tutorial to. Nasa sa inyo lang kung gusto nyong gayahin. Kung ayaw nyo, pwede naman. Yan mga kabebes, dahil nahalo na natin yung mga all-purpose flour at baking powder dun sa ingredients, yan. I-mix natin siya ng maayos bago natin ilagay yung dinurog-durog kong overripe na banana kanina mga kabebes. Yan. Pagkatapos nyo ilagay, i-mix nyo ulit mga kabebes. Kailangan mix na mix siya. Kailangan mag-mix pareho yung ingredients na pinaghalo-halo natin kanina dun sa banana na dinurog-durog ko mga kabebes. Huwag na huwag kalimutan i-mix ng maayos. Mga kabebes, nakalimutan ko, kailangan pala ng konting asin para panlaban dun sa tamis ng saging at ng sugar mga kabebes. Yan, saka haluin nyo ulit ng maayos mga kabebes. Kanina, nag-ready na ako ng paglalagyan yan mga kabebes. At saka siguraduhin nyo mga kabebes, habang nagmimix kayo nyo, nagpapakulo na kayo ng tubig sa inyong steamer ha. Yan, tapos isalin nyo na siya dyan mga kabebes sa lyanera. Sa amin lyanera yan, sa iba hindi ko alam kung anong tawag yan mga kabebes ha. Basta sa amin lyanera yan. 3 lyanera yung nagawa ko. Okay lang yan mga kabebes. 3 lang naman kami dito sa bahay mga kabebes. Yan, tapos isasalang na natin siya mga kabebes. Siguraduhin na kulong-kulo na ang tubig mga kabebes. Yan, tapos iset ang timer mga kabebes. 15 minutes mga kabebes. Tapos yan. After dyan mga kabebes, stop na natin siya, nag-alarm na yan. I-check natin kung luto na ang ating banana cake or banana bread. May damit yan mga kabebes para hindi tuluan ng tubig ang ating niluluto. Tapos angatin natin, syempre kailangan ng basan at mainit. Yay! Wow! Mukhang puto. Yan, check natin. Sabi nila pag may dumikit, hilaw pa. Pag walang dumikit, luto na. Wala nang dumikit, ibig sabihin luto na. Salamat sa panonood. Sa uulitin mga kabebes.